baguhan ka palang PO1. Babala, huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay. Modus. May bagong estilo ngayon ang dating budol-budol gang. Nagpapaka-high-tech ang mga kumag sa panggagancho. Text messages naman ang paraan nila para kayo maloko. Alamin ang kwentong ito. Budol text, isang estilo ng text scam kung saan ang mga suspect nagpapanggap na kamag-anak mo. Ang grupo ng Budol text may kakaibang estilo. Imbes na sabihin sa iyo na ikay nanalo at may premyo, alamin ito ang iba't ibang impormasyon sa buhay mo. Dalawang tao kung sila'y tumira ang magpapanggap na kamag-anak at isa'y kasabwat pa nito. Umpisa na ang pambibiktima kapag ikay na-text nila. Magpapakilalang kamag-anak mo. Para maniwala ka sasabihin ang pangalan ng iba mong kamag-anak. Kapag kuha ng tiwala mo sa kahihiratang kolokoy na manghiram ng pera sa iyo. Si Norma, isa lamang sa naging biktima ng bagong modus ng Budol text. Higit tumulang sa mahigit 100,000. Kaya lang, through text, nagtiwala naman ako. Tapos ang inutusan niya, Boy, nagduda na lang ako ng bandang huling humihingi siya ng pera na yung pirma mo ay iba. Nang kinutuban, agad nakipag-ugnayan si Norma sa himpilan ng Balagtas Police Station ng Bulacan. Hulog sa lambat ng mga pulis, si Raul Roldan. Tayong magpaniwala o maniniwala na lang sa mga text-text, lalo na pagdating sa pera o sa mga bagay na valuable na mahalaga sa atin. Babala ng T3, triplehin ninyo ang ingat, lalo na ngayong magpapasko. At sa mga nasa likod ng ganitong modus, sisiguraduhin ng T3 na kalaboso din ang babagsakan ninyo. Sundin ang mga tips nito para makaiwas. Una, kapag may nag-text na bagong number, alamin agad ang pakay nito. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ninyo. Ikalawa, kung may magpapakilalang kamag-anak, i-double check sa iba niyong kamag-anakan kung yung nga ang gamit niyang cellphone number. Ikatlo, kung mangangailangan ito ng pera at nang hiram sa iyo, magtanong-tanong sa mga kamag-anak kung alam nila ang problemang pinagdadaanan ng katext nyo. Ika-apat, kung makailang beses ang paghihiram ng pera gamit ang iba't ibang numero at pangalan ng kamag-anak, mag-isip-isip ka dahil siguradong hinuhut-hutan ka na. Teka muna, ano bang ginagawa sa Las Piñas Police Station ni John Sabayton ngayon? Sino-sino mga ipapakilala niyang bagong tropa sa kulungan? Kilalanin mamaya. Ang isang naging leading lady noon ni Fernando Po Jr., kumusta na ngayon? Ang kanyang kalagayan aming ginamayan, kilalanin siya. Yan ang tunay na sandigan, mahirap o mayaman, wala Sino si Esther Visconde? Naalala pa kaya siya ni nitong mga FPJ fans? Dati siyang leading lady ng hari ng pelikulang Pilipino na ngayon ay nangangailangan ng tulong. Ating damayan dito sa Sagot Kita Kapatid. 1960, namayagpag ang pangalang Esther Visconde bilang leading lady ni Fernando Po Jr. or FPJ. Nakilala siya dahil sa kanyang kagandahan at magandang hubog ng katawan. Nakitaan din ang potensyal sa larangan ng pag-arte, kaya naman nabigyan ng break sa industriya. Ang inakalang tuloy-tuloy na karera ay mabilis din naglaho. Abroad, may kumuha sa aking hapon para kumanta sa Japan. Hindi pang matagalan ang mundo ng showbiz, kaya naman nawala ng kinang ang karera ni Esther. Para maintriga, may magpapasikat sa akin pero iba naman ang kapalit, ika nga. Misyon ng T3 na matulungan si Esther makabawi sa kanyang kabuhayan. Kaya naman, Esther, etong sorpresa namin sa iyo. Mga paninda sa iyong sari-sari store para naman kahit papano may pagkakakitaan ka. Maraming salamat sa T3, sa lahat ng staff, ang babait nyo at natulungan nyo ako. Malaking tulong para sa akin. Sana maraming pa kayo matulungan katulad ko. Ayun, kita mo nga naman yan, ha? By 1960, leading lady FPJ. Talagang tao, ha? Kaya ikaw, ang ganda niyo nung bata pa, no? Pero maganda pa rin siya. Ano kayo natin pag tumanda tayo? Ang hindi kukupas
yung ugali. Ayan. Sige, okay. Anyway, sa mga barumbado, dalawa lang kinahinatnan, Ano yun? sementeryo o presinto. Yung in between, siyempre, ospital. Mga kapatid natin naligaw ang landas, napunta sa likod ng rehas, kumustahin natin sa Good Afternoon, Presinto! Kasama po natin ang totoong kako sa bayan, John Sabayton. Asang ka na? Good afternoon, Presinto. Nandito tayo ngayon sa Las Piñas Police Station. Tara mga bayaw, pasukin natin sila. Hepe, magandang araw sa inyo, sir. Ano bang ginagawa natin dito, sir? Nakikipag-ugnayan sa mga komunidad, Dati ba kayo announcer, sir? Ay, hindi naman. Akala ko kayo si Kuya Cesar, sir, eh. Itong hepe namin sa admin. Pwede pa ba ito si ma'am, sir? Pwede. Kaya baka mapatay ka ng asawa ko. Alis na ako dito. Ano to, sir? Intel, no? Ito ang kanilang hepe, si Major Sulit. Sir, ano mga ginagawa natin dito, sir? Profile tayo ng mga kriminal, surveillance, casing. Naging bakla na kayo, sir? Hindi pa naman. Kung kayo maging bakla, sir, sino kayo? Si Roderick, paulatin na lang. Grabe. O, ito, sir. Ano to, sir? Mag-shot. Saan yung ano, sir? Yung mag... Pare, ang map, andito, sir. Sir, papatawa kayo. Attention! Sir, ayaw sumunod, sir. Paano yan, sir? May gusto ko papatingin mayon? Pinapati yung asawa ko sa BJP. Nasa BJP yung asawa mo. Sir, ang ganda ng opisina nyo. Siyempre, maganda lalaki mga taga Las Piñas. Kailangan maganda rin yung opisina. At muli, ako po si Jules Sabayton para sa Good Afternoon, Presinto. Eto ako, pasang-pasa sa ulan, magsisilungan. Yung kanina. Tol, yung wag mo nang yung senyas pa. Yung senyas. Oh. Kasi maraming tatanong kung ano yung senyas. Pag yung ganon, yung pinakamatindi ng mura galit Yun. sa buong mundo. Which is grabe yung ganon. Ano ba yung Bakbakan? pakalawang mura? Ganun ba? Akala Ano ang ko pinakamatindi mura? Sabi ni nagbababag. Lisa. Tapos yung ganon, Ano yan? Sampal. hindi, layas. Get out of here. Oh, ganun ba? Yung ganun. Ha? Ganon. Pareho lang yun. Pareho. Kaya next time, pag galit tayo, mas maganda para safe sa MTRCB. Ganun na lang, oh. Yan. Eh, paano kung meron na Hindi, isa tayo, T3. Ako yung ganon, Sharing ganon, tapos ikaw ganon. Ganon. Tama. Ayun, sige. Para naman po sa mga nagnanais tumulong sa mga nasalanta ni Sendong, tumatanggap po ng donasyon ang Alagang Kapatid Foundation Incorporated. Pwede po kayong magbigay ng cash donation sa mga bank account na naka-flash sa inyong TV screens. Para naman sa mga nasa abroad, may dollar account din po ang Alagang Kapatid Foundation. Nakikita niyo po yan sa mga screens ang mga bank account, bank address at SWIFT code. Maaari rin po kayong magbigay ng mga pagkain, damit, kumot, banig, water containers at mga gamot. Dalhin lang ang mga yan sa News 5 Action Center sa TV5 San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa hotline 938-6393. Yan ang 30 minuto aksyon ora mismo. Ako po si Rafi Tulfo. Ako naman si Ben Tulfo. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Erwin Tulfo. Para sa inyo mga reklamo, tumawag lamang po sa T3 hotline 0918-933-T3T3 o 0918-983-8383. Hanggang bukas mga kapatid, ito ang padera si Fish Publico. T3. Meron pa tayong 4 na minuto. Oh, yan! Oh, ayan, oh. Diba? Kasi, plugging. Plug natin. Yung balita ang tapat. Yan. Bukas, mga kapatid, 11:30 to 12. Uy, ganun ba? Hindi, 11:30 to 15. Okay. Ayun. Mga sariwang balita hati sa inyo. Lalo na ngayon, may mga naganapan ngayon sa mga probinsya, Iligan City at saka sa Cagayan. May mga reporter tayo, ilang araw nakastambay lang doon para maghatid po ng mga sariwang balita sa inyo. Ayun. Ikaw, Erwin. Malayo pa. Tutok. Action. Ako naman, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong Friday, special ho to dahil lahat ho ng mga drug operations for 2009 at 11, mapapanood nyo ho Kakaiba ho sa bitag dahil ang estilo ho dito, procedural, tactical, walang kwento-kwento, action. Ayan. Ayan na. Okay na. Sige. Ayan. Ang bumaga, giba!